Pinangangambahang pagmula ng sakit ang libu-libong imported at nabubulok na karne na nasabat ng Bureau of Customs. Sa marami pang container na nakatenga sa pier, posibleng nabubulok na rin ang laman nitong libu-libong kilo pa ng karne. Nakatutok si June Veneracion. Pagbukas ng refrigerated container o reefer, ubaligasaw agad ang napakabahong amoy. Laman kasi ng reefer ang nasa 25,000 kilo ng nabubulok na imported na karne. Ito ang pangalawang reefer na nakumpirma ng intelligence group ng Bureau of Customs na may laman na nangangamoy na karne. Pinangangambahang pagsimulan nito ng sakit. Kaya ang rekomendasyon ng Veterinary Quarantine Service, sunugin agad ang mga ito. Health-wise po, may risk factor po maging sa mga health worker, sa mga worker sa dito sa port area. Malaki ang posibilidad na hindi lang dalawang reefer ang may laman na sirang karne. Meron pang nasa 150 reefer ng karne ang kailangang isa-isahin para malaman kung nabubulok na rin ang tinatayang 3.9 billion na kilo ng karne na laman ng mga ito. Isang taon na nakatenga sa Manila International Container Port ng Customs ang mga reefer ng karne dahil nagkaproblema raw sa bayaran ang supplier at ang mga importer. Hindi natin alam kung may problema ba dito is yung reefer o yung talagang shipment. No, hindi natin malaman. But we still have to check lahat. Ang problema pa nito, kargo ng gobyerno ang pag-dispose sa libu-libong kilo ng karne. Ngayon pa nga lang namumroblema ng Department of Agriculture sa paghahanap ng pasilidad at lugar kung saan pwede sunugin o ibaon ang nabubulok na karne. Kabilang sa mga importer ng mga nakatengang karne ang Lucky Sisters Meat Trading, J-Core Enterprise at Lean Pasture Trading. Sinusubukan pa rin namin kunin ang panig ng mga naturang importer. Hindi namin sila makontak maliban sa Lean Pasture Trading. Sabi ng may-ari ng Lean Pasture Trading, meron silang nasa 20 reefer ng karne sa customs, pero hindi raw nabubulok ang mga ito. May mga inaasikaso lang sila para mailabas ang shipment. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.